Sabi po doon sa verse na pinag-aralan namin na, Dear brethren, I urge you not to receive God's grace in vain. Alam mo yun, kasi yung grasya at habag ng Diyos nasa atin araw-araw. Ang problema pala dito, may chance pala na even though we receive God's grace, meron palang chance na nababaliwala natin, nasasayang natin yung grace ng Lord. Tama ba? Sa paanong paraan? Tulad nga nun, sabi ko nga every problem, every circumstances, every trials na meron tayo is an avenue of God na ipakita yung power niya. Tama ba? Yung goodness niya. Kaso, andun na yung favor ng God sa situation natin. Pero kapag tayo'y nag-worry, tayo'y napuno ng regrets, doubts, nawawala tayo doon. Imbis na makita natin yung power ng Lord, kumilos sa mga problema natin, natatabunan pa ulit. Amen? Kaya nga sabi, in the time of my favor, in the day of my favor, I heard you. In the day of my salvation, I helped you. I say unto you, now is the day of the Lord's favor. Now is the day of the Lord's salvation. Ngayon, hallelujah. So, wag mong lunurin yung sarili mo sa iyong mga past. Wag ka rin masyadong magpakalunod sa future. Why? Nami-miss mo yung now. God's goodness, God's power, God's faithfulness, God's anointing is present now. In your situation right now, kahit gaano kahigpit, kahit gaano kabigat yan, God is present here right now. Huwag mong sayangin sa kakaisip sa past na wala ka nang magagawa. Huwag mo ring isipin sa kakaisip sa future na hindi mo hawak. Just be thankful for today and God will move in your life now. Hallelujah. Kaya naman, tutuloy-tuloy po natin ngayong umaga. Ang grabe, no? Hindi man kami nag-usap ng haraya sa i-present nila. Nakaka-bless. Secret nga, nagulat na ako na relate pa din. No? So nakita natin yung mga tao, talaga naman. Nakakaano rin. Nakakahabag din and pag-pray lang din natin na marami talagang tao nakadepende yung buhay nila sa swerte. Nakadepende sa kasabihin ng iba. Nakadepende sa horoscope at sa kusang bagay. Talaga naman makikipagsiksikan sila, whatever, para makakuha ng hula para sa kanila, gumanda-ganda yung buhay nila. Pero ito po sasabihin ko sa inyo lahat. Meron po ba ang kasama rito na nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo? For those of you who accepted Jesus Christ sa buhay niya, our life right now hindi nakadepende sa swerte sa mundo. Ang pag-uusapan natin ngayon, karuktong ng pinag-usapan ng Wednesday, ang title po nito is The Time of God's Favor. Hallelujah. Pabor ng Diyos. Ito ang ating kailangan. Amen ba dyan? So yan yung pag-aaralan natin. Before we start, let's all bow down and let's pray. Father God in heaven, Panginoon, marami pong salamat o Diyos. Tunay nga na ikay tapat at dakila sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Dinala niyo po kami minsan pa sa lugar na ito upang makapiling ang iyong wagas na presensya. Nawa, O Diyos, na ibigay namin ang pinakamataas na papurit pagsamba na karapat dapat mong tanggapin. Panginoon, sa mga sandaling ito, hinihiling ko muli ang inyong pangunguna. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po mangusap sa mga kapatid kong ito. Use me freely, Lord, para iparating sa kanilang yung mensahe ng pag-ibig, encouragement, God. Makapagpabago ng isip ng mga kapatid ko. Tanggalin ang mga negative thoughts, ang mga kaisipan na itinanim ng demonyo sa aming mga isip. Lord, binabagsak namin to ngayon. And may your wisdom, revelation, and love fill us right now in this place. Thank you, God. Sa inyo po lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! The time of God's favor. Kasi sabi doon sa verse na yun, yung sinabi ko sa inyo kanina, 2 Corinthians 6:1, I tell you, now is the time of God's favor. Sino ritong gustong maranasan ang favor ng Diyos sa buhay niya? Sino ritong may ayaw? Kasi hindi naman lahat sumagot eh. Sino may ayaw ng pabor ng Diyos? Can you imagine having a favor sa isang tao?
Di ba napaka-big deal na yon, no? Na nabibigyan ka ng pabor ng tao. Tao pa lang yun, ha? Especially kung yung taong magbibigay ng pabor sa'yo, medyo big time, big time. Bibigyan ka ng pabor. O mabibigyan ka ng pabor ni mayor. Bibigyan ka ng pabor ni congressman. Di ba napaka-big deal na yon? What more ang magbibigay ng pabor sa'yo is the God who created the whole universe, the heaven and earth. Oh, hallelujah. Masarap na nandun sa side ng favor ng God. So by definition, ng favor, it is undeserved kindness, approval, or goodwill shown by someone with the power to help or bless. Undeserved kindness, kaya nga favor kasi hindi mo deserve siya Approval, goodwill shown by someone with the power to help or bless. It is not earned by merit, kaya nga favor alone, but given freely out of goodwill. Sabi nga, favor is when someone treats you better than you deserve. That's what we call favor. Uy, nakakuha ko ng pabor. Imbis na sa dulo ako nakapila, pinapila ako sa harap. That's favor. Uy, pagsakay ko ng jeep, may jeep pa ba? Pagsakay ko ng bus, grabe, pinaupo ako ng favor. Amen? Pero ang God's favor, ang meaning po niyan, it is not a reward for performance. Hindi dahil naging mabuti ka, hindi dahil nagsimba ka, hindi dahil nagbigay ka, ay may pabor ka sa Diyos. But it is a gift flowing from His love and covenant. We are receiving a favor we do not deserve because God loves us so much. Not because of what we have done, not because of our love to Him, but because of His love for us. That's the favor that we receive. And there's a covenant that God iniwan sa atin. That's why we are receiving favor. Hallelujah. Ang kagandahan sa favor ng Diyos, it can rest on imperfect people. Amen ba dyan? Okay ba yon? Sino po rito perfect? Taas po yung kamay. So lahat po tayo imperfect, no? Lahat tayo paminsan-minsan nagkakamali, bumabagsak. But praise be to God, God's favor can rest sa mga imperfect na tao tulad natin. Like Noah, like David, like Mary, like Peter. Grabe, mga heroes of faith natin, wala pong perfect dyan. Talagang nagkakamali, bumabagsak. But they all found favor despite ng mga nagawa nilang flaws. Favor is about God's choice, not human perfection. And also, ang favor ng God, nag-a-align yan sa purpose ng Diyos. Kung gusto mo ng pabor ng Diyos, you need to know the purpose of God in your life. And you need to walk on that purpose. Because if you are walking in the purpose of God in your life, definitely favor upon favor upon favor will flow sa buhay mo. Whew. May imposible ba sa Diyos? Nothing. Ito si Mary, sabi, you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son. Kung meron kang responsibility and calling, definitely favor aapaw sa buhay mo. Kaya nga sinasabi ko sa mga youth natin, ganyan, lakaran nyo yung pabor, yung will ng Diyos sa buhay ninyo. Definitely favor mag-flow dyan. Huwag mong labanan ng gusto mo. Ito gusto ko dahil ito alam ko tama. Hindi ganun. Alamin mo yung kalooban ng Diyos, lakaran mo yan, yung pabor ng Diyos babagsak sa'yo. Tama ba? Huwag mo masyadong pangunahan. Hindi, pastor, kasi hindi ako pwedeng, hindi ako makapag-aral, wala akong pera, kailangan ko magtrabaho. Pinangunahan mo naman ng Diyos. Pwede ba lumakad ka sa kalooban ng Diyos sa'yo? By faith, Lord, I believe, hindi kita pangungunahan. Hallelujah. May will, may purpose ang God sa'yo. Now, may mga certain stories ako na share sa inyo ngayon. Okay lang ba? Stories galing sa Bible. Alam ko naman, kabisado rin natin yung Bible. Pero, pag-usapan pa rin natin minsan. Etong story na to, unang-una, is about kung paano bumagsak ang pabor ng Diyos sa isang tao. And paano kumikilos yung favor ng God. Pag talagang ikaw ay nasa linya ng Diyos, nakipag-isa sa Diyos, tinawag ng Diyos, may calling, may purpose ang Diyos sa'yo. This is the story of Isaac. Sino may nakakilala kay Isaac dito?
Siya po yung anak ni Abraham. Siya na yung muntik maging alay. Siya na yung muntik mategi. Pero God provides. No, nung lumaki na si Isaac, nagkaroon na siya ng pamilya. Tingnan natin, Genesis 26. Tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Kanaan. Taggutom, famine. Can you imagine that? Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filisteo. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto, manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. First and foremost, church, favor follows obedience. If you are walking in obedience with the command of the Lord, favor is following you also. At minsan nakatago yun sa mga hindi nating gusto. But you need to follow it. As long na sinusunod mo ang Diyos, definitely ang pabor ng Diyos sumusunod sa iyo. Amen ba dyan? Hindi yung sarili nating karunungan. Kaya nga sabi sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart, lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Everything that we do, we need to acknowledge God. Lord, is this your will? So sabi ng Lord sa kanya dyan, stay where you are. Famine eh. Kailangan namin lumipat, Panginoon, kasi famine, taggutom. Manatili ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Verse 3, dito ka muna. Sabi ni Lord, I love this. Sasamahan kita at pagpapalain. Hallelujah. Doesn't matter where you are, as long as God is with you, you will surely be blessed. Whether in the city or in the country, whether in the Philippines or in abroad, whether in Montalban or Quezon City, wherever you are, God can bless you. As long as God is with you. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Hallelujah. The greatest blessing that we can ever receive from God is not financial or wealth or any physical things here in this world. The greatest blessing that we can ever receive from God is His presence. Basta't kasama natin ang Diyos, kahit sa lupang tagtuyot, kaya kang pagpalain. Bubuhayin ka at hindi ka pababayaan. Pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi at lahat ng lupaing ito ibibigay ko sa kanila. At hilingin sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. I love this. One day, God will bless you abundantly that the people surrounding you will have holy jealousy, holy enviousness to you, and they will ask you, paano ka pinagpapala? Sino nagpapala sa iyo? Anong sikreto mo? Sino may gusto nun? God will lift you up in a way na talagang makikita ka na maraming tao. God, itataas ka, sabi yan sa Deuteronomy 28. Pagpapalain kita dahil kay Abraham sapagkat sinunod niya ako at tinupad ng aking mga utos. 12. Nang taong iyon, ito na, tingnan niyo ito mabuti ha. Si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar. Mind you, famine, tagutom. Ang lupa, tigang. Sino rito ang mga magsasaka? Si Sir Basi, agriculture to ng alam mo yan, pag mahirap magtanim pag tagitoyot. Siguro kahit di tayo agriculture, alam natin yan. Famine. Si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at naka-100 ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itanim. Hallelujah! Kung kailang famine, pag nagtatanim siya, ang laging harvest niya, 100 folds. Pinagpala siya ni Yahweh dahil pinagpapala siya ni Yahweh. If God is blessing you, walang makakapigil sa pagdaloy ng pagpapala. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Sinong gusto maging napakayaman dito? Amen. Huwag tayong maging dyan. Material na bagay lang yan. Na-establish natin kanina, the greatest blessing that God can give us is His presence. With His presence, mga bagay na dito sa lupa na wala pong imposible sa Diyos. Now, 14. Nainggit sa kanya mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin, mga kawan ng tupa at baka. Tingnan mo to ha. Kaya'y tinabunan nila yung mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham nung ito'y nababuhay pa.
in your pag kinaangat ka na ni Lord, talagang maraming darating din, nasusubukan kang pabagsakin, sirain, alam mo yun, alisin ka sa wisyo, alisin ka sa set, alisin ka sa foundation, ma-distract ka, mawala ka doon sa nilalakaran mo. Tama? Ganon talaga. Wag po kayong mag-alala. Even Jesus Christ, sinabi yan sa atin dito, na in this world, you will suffer tribulations. It's okay, but take heart because I have overcome the world. As long as God is with us, the world will try na ibagsak tayo, but it's okay. God is with us. God is for us. Sinabi ni Abimelech, yung hari nung lugar na yon, umalis ka na, Isaac. Mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa sa amin. Hallelujah. Even yung king, hindi siya kayang itaboy basta-basta kasi dumating siya sa point in time na ano na siya alam mo yun? Umangat na siya ng gusto. Kaya umalis si Isaac, kita mo to walang pride. Umalis lang siya, nanirahan sa libis ng Gerar. Ipinahukay niyang muli mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo at ang balon yung tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. So whatever happens, kung ano man maging ikot ng buhay mo, just continue to trust God. Wherever you are, ano man mangyari, hindi mo magbago man yung takbo, as long as God is still with you, it's okay. God will remain constant. He's the same God na nagdala sa'yo doon. He's the same God na magtatawid sa'yo doon. Mawala man yung comfort zone mo dito, mawala man yung tatangkilik mo dito, just trust that God is still with you. Oh, hallelujah. Next. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay. Ito, kita mo yun, pinaalis sila doon, sa lugar na pinuntahan nila, libis to naghukay sila ulit, nakahukay ulit sila ng bukal. Sobrang importante sa kanila ng water source Kasi yung yaman nila, nakadepende sa mga livestocks nila. Okay, so big deal talaga sa kanila yung water source. Kaya kailangan nila yun. Sabi mo, ano yaman? Ang dami nila! Like thousands ng flocks. Kaya kailangan nila ng water source. Kita mo to? Kahit saan sila pumunta, kahit saan sila maghukay, nakakahukay sila ng bukal. Kaso yung nahukay nilang bukal sa libis, nakipag-away yung mga pastol na taga-Gerar, inangkin yung hinukay nila, kaya't yung balong yung tinawag niyang balon ng away. Sapagkat sila inaway ng mga taga roon. Anong ginawa ni Isaac? Umalis na naman sila po. Naghukay na naman sa iba. Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman yung mga taga doon, kaya tinawag na naman niya itong balon ng pagtatalo. Ano ba? Nagiging entitled ba si Isaac? Kami naghukay nito, kakapal naman. Hindi. He just keep on trusting God. You want that? You have it. Go, let's go. Move. Hukay na naman sila. So lumayo na sila. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin. Palakpakan nga si Lord dyan. Darating din yung time, mapapagod at mananahimik din lahat yan. Greater is He that is in you than he who is in the world. You just need to stand up in faith. Patunayan mo sa mundo, even sa demonyo, na mananatili ako nananampalataya at nananindigan, umaasa sa Diyos na kasama ko. Balon lang yan. Hallelujah. Wala nang umakin nito, kaya tinawag nitong balon ng kalayaan. Ang sabi niya, uunlad tayo sa lupaing ito sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito. Church, sometimes God often uses frustrations and setbacks to redirect us. Kaya huwag ka masyadong umiyak, Lord, bakit ganun? Okay na ako dito Bakit ganito? Pinag-pray ko naman to, binigay mo naman to, bakit ganito nangyayari? Hindi mo alam, ni-redirect ka na ng Diyos. Yung preaching last week ni Pastor Nicky, sabi niya doon, umalis ka na doon sa higaan mo, it's a comfort zone. Ayaw kasi ng Lord na tayo nagsisettle. Yung nagiging complacent na tayo. In this place, okay na ako, pwede na akong mamatay dito. Hindi ganun. Keep on trusting God. May redirection ng God sa atin. And last, umalis si Isaac at nagpunta sa Beersheba. Tingnan niyo mabuti ito Nang gabing yon, nagpakita sa kanya si Yahweh. Sabi ni Lord sa kanya, ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot, sapagkat sasamahan kita, pagpapalain kita at paparamihin ko ang iyong lahi. At
Alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. 25. Nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na yon, tumukay muli ng balon ng kanyang alipin. Church, worship should always be our response sa lahat ng ginagawang pabor ng Diyos. Every time you acknowledge God's favor moving in your life, worship the Lord. Kaya huwag kang manghihinawa o attend ng mga worship services. Yes, we can worship God every day. Dapat naman talaga. Ama? Dapat naman talaga, araw-araw nag-worship tayo kay Lord. But every time we have gatherings like this is a time dedicated only and only for Him. Amen ba? We can worship Him even if we are driving in the car, even naliligo tayo, even nag-work tayo, we can worship Him. Pero may mga kasamang ginagawang iba, tama. Pero sa mga oras na ito, wala tayong ibang ginagawa, nagtataas na kamay, ikaw at ikaw lang, O Diyos. You are the same God. Oh, hallelujah. I calling on the Holy Spirit. A mighty river, come and fill me again. Oh, hallelujah. Love it. Number 1, favor is for the righteous. Okay ba yun? Ulitin ko para ma-establish po sa atin lahat. Sino po rito ang kasama kong righteous? Pastor, di ako righteous kasi makasalanan ako. Di ako perfect, Pastor. I can call myself righteous. Ano lang ako, simpleng Christian. Na-attend lang. Pero, Pastor, hindi ko kayang tawagin sarili kong righteous. So, ayusin natin, correct natin yung mga mindset. Okay lang ba yun? Hindi po tayo righteous dahil mabuti tayo. Doon po sa verse na pinag-aralan natin nung Wednesday, sabi sa 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin, this is Jesus. He who does no sin, walang ginawang kasalanan, became sin for us. So that we who knew no righteousness, who did no righteousness, become righteous in Him. Malalagay mo ba yung verse na yun? Hindi kaya. Mabagal tong bata ako dito. Hindi, Pastor, kabisado mo naman eh. Hindi, maganda rin pag nakikita rin nila. Hallelujah. Okay, wag mo nalagay. Sabi sa Psalm 5:12, Surely, Lord, you bless the righteous. Amen ba dyan? Teka lang Na-establish ba natin na righteous ka dahil kay Jesus? Ito yung tinatawag na beautiful exchange. Okay ba yun? Si Jesus naging sin para tayo na sinner maging righteous. So we are now standing righteous in the sight of our Father God in heaven through our faith kay Jesus. So surely, if you are righteous because of Jesus, sabi sa Psalm 5:12, favorite verse ko po yan, surely, anong ibig sabihin ng surely? Sigurado, tiyak. Surely, Lord, you bless the righteous. Oh, hallelujah. You surround them with your favor as with a shield. Everywhere you go, God's surrounding you with a shield. Ang tawag favor. I really love it. Ewan ko sa inyo, dapat na-experience nyo yan. Dapat na-acknowledge nyo yan. Ako, whenever pumupunta ako sa mga restaurant, whatever, kahit saan ako pumunta na ganyan, even nung nagko-commute pa ako dati sa UV, susiguraduhin ko ang sasakyan ko, maluwag, sasakay na ako sa comfortable na upuan dahil sure ako maya-maya, pupunuin ng tao ng Lord yun. Lagi yun. You carry God's blessing. Why? Because you're surrounding with His favor. As with a shield. Parang ginawa niya kay Isaac, wherever siya pumunta, ano mang hukayin niya, nagkakatubig. Hindi naman nagkataon yun. Sabi sa Romans 1:17, for in the gospel, listen, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last. As it is written, the righteous will live by faith. If you have faith in our Lord Jesus Christ, you are righteous in His sight. The righteousness we have is a gift. Romans 5:17, for if by the trespass of the one man, si Adam yan, death reigned. Nung nagkasala si Adam, dumami ang kamatayan, nagkaroon ng kamatayan dito sa mundo. Tama? So pinag-aralan natin before that Jesus Christ is the second
Adam. Yung hindi na fulfill ng first Adam, finulfill ng second Adam. Which is our Lord Jesus. Yung resulta ng ginawa ng first Adam, kasalanan, pumasok kamatayan. Tama? Yung resulta na ginawa ng second Adam, buhay na walang hanggan. Righteousness, pumapaw. Hallelujah. And sabi diyan, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness? That's why right now, you will reign in your life through Jesus Christ. Because of His favor in your life. Church, ito na naman tayo. Sabi ni Paul, papaulitin, i-remind ko lang sa inyo, do not receive God's grace in vain. These preachings and teachings, revelation that we're receiving, we need to receive it by faith. Pwede ba yun? Kasi susubukin talaga eh. Sabi nga, like Job, susubukin po talaga tayo. Darating mga pagsubok para susubukin. Talaga nga ba? Righteous ka ba kay Lord? Talaga nga ba? May favor ba talaga ang God sa'yo? You need to stand up in faith. John 1:16, ito yung pinag-aralan namin nung Wednesday. But this time, let's take it sa Amplified. For out of His fullness, abundance, we have all received, all had a share, and we are all supplied with one grace after another, and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor, and gift upon gift. Hallelujah! Nakikita niyo yung kung paano kumilos ang God? Ganun siya kabuti. Grace after grace, spiritual blessing after spiritual blessing, favor upon favor, gift upon gift. Sometimes talagang nami-miss natin yan. Why? Sabi ko nga, imbis na makita natin yung pagkilos ng pabor ng Diyos sa buhay natin, ang nakikita natin sometimes is complaining. Tulad na nangyari sa mga Israelites. Alam niyo po ba, hindi naman sila supposed to be magtatagal ng 40 years sa wilderness? No. Nung pinespayan ng God kila Joseph, Caleb at 10 mga Israelita yung Canaan, right there and there, ready na ang Diyos na ibigay sa kanilang Canaan. Okay ba yun? Ang problema, pagdating ng 12, ang report ng 10 ay negative. Para lang tayong tipaklong doon. Oo, totoo, land flowing with milk and honey. Kaso mga higante nakatira doon, papatayin lang nila tayo doon. Naglagay ng takot sa mga Israelita. Only 2 people stood up, Joshua and Caleb. Hindi, ibibigay na ng Lord sa atin to. Kayang-kaya natin. Ang problema sa sambayanan, sa congregation, ang nakinig doon sa 10. Lahat sila natakot, nagkaroon ng doubt sa Diyos. Hindi nila na-receive yung gift after gift, favor upon favor, grace upon grace that God can give unto them right that moment. Because of complaining, because of anxieties, because of worries. Huwag mong pangunahan ng Diyos. The more na malaki ang problema mo, the more the opportunity God can move in your life. Kaya nga pag nagkakaroon ka ng malaking pangamba na parating na problema, iniisip mo, huwag ka masyado mag-worry. Isipin mo lang, ito yung malaking chance upang ipakita ng Lord minsan pa ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Ganon tumingin. Hindi yung paparating pa lang, malayo pa lang, Lord, ito na naman. Magkaroon tayo ng eyes like David. Yung mga Israelites na nakikita, Goliath, takot na takot. For 40 days, para sila nagcha-chacha. Lalapit sa battleground, sisigaw si Goliath, tatakbo pabalik. For 40 days. But this guy, David, pagdating sa battlefield, nung narinig sumigaw yung higante, nung narinig minak yung mga people ng mga Israelite, this guy, David, hindi siya nagchatcha. Lumapit pa siya lalo. How dare you defy the army of the living God? Kung paanong binigay sa akin ng Diyos sa mga oso at leon, ngayon din, ibibigay ng Diyos sa akin ang ulo mong yan. Same situation, different point of view. So how do you see your situation now? We may not face Goliath, but we have our own giants right now. Iba lang pangalan. No? Hallelujah. So anong point of view meron ka? So you need to makita yung power ng God para ma-experience mo. Ang sarap ng ganun, no? Patong-patong na kabutihan ng Diyos.
Thank you, God. Because we know that in all things, God is working for the good of those who love Him. Do you really believe in that? Do you really believe in that? Good things, good trip, bad trip. God is all working it together for your good. Sabi ko, in my life, believe today. In my life, sabi ko, matindi pinagdadaanan ko problema, pinagdaanan. Ngayon, nakikita ko na yung finish line. Hallelujah. Palakpakan na si Lord sa buhay. Thank you, God! Totoo. Sabi ko ngayon, hindi ko na siya tinitingnan na hindi maganda. Nakita ko siya as really God allowed. Dahil ang laki ng ginrow ko. Ang laki ng, ang dami ko natutunan. As in! Parang ito yung naging board exam and bar exam ko. Ng buong Christian life ko. Totoo. Kaya nga really thank God. Hindi ko siya nakikita na something na, nakikita ko siya na, grabe God, kailangan mo akong dalhin sa ganun para doon ako matuto. Like Jesus Christ, wala namang kamalay-malay, dinala sa wilderness para talagang tindi ng pagsubok. Amen ba dyan? Kaya huwag kayong masyadong magagalit kay God kung minsan dumadaan kayo sa mga matitinding pagsubok. Minsan kailangan talaga yan para matuto tayo. No? Pag walang pagsubok, hayahay. But we will learn. Why? God is working all things for our good. It is always for our good. It's always for our good. Huwag ka magtanong kay Lord, it's always for your good. Definitely for your good. No? Hindi, Pastor, ganito yung nangyari. It's for your good. Trust God. It will turn out for your good. Baka nililigtas ka lang ni Lord. It's always for your good. Hallelujah. Number 2, be thankful. It's the time of God's favor. Now, you're recognizing and acknowledging God's favor in your life. Church, be thankful. Have a grateful heart. Kahit hindi maganda, be thankful. Sabi sa 2 Thessalonians 5, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Wag lang sa blessing, wag lang sa magandang nangyayari. Magpasalamat. Grabe, sa akin nga, Lord, I really thank you, God. Pwede ba yon? Sa bawat sitwasyon na meron ka, magpasalamat ka sa Diyos. God is with you. Sapagkat itong kalooban ng Diyos para sa iyong pakipag-isa sa Panginoon. Remember the story na shinare ni Pastor Nicky dito? Nakaka-bless, no? Unti-unti makakabisado natin yung Bible talaga. Yung mga stories sa Bible. Kung talaga nakikinig tayo every Sunday. Alam niyo yun? May 10 ketongin na pinagaling ang God. Ang ganda niyan. Sabi niya, tingnan natin. Lucas 17. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil lang mga ito sa may kalayuan, sumigaw, Jesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Siguro, grabing transformation. Bakit tumingin sa pare? Kasi sa law ng Israelites, kailangan nila magpa-check sa pare kung talagang malinis na sila. Sipin mo yun, may sakit pa sila, ang sabi na ni Jesus, pumunta na kayo sa pare. So on their way, nakita nila gumaling sila. Grabe. Nang mapuna ng isa, nang siya'y gumaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpapuri sa Diyos. Panginoon! Bumalik siya. Nagpatira pa siya sa panahon na Jesus, nagpasalamat. At in-emphasize pa sa verse, explicitly, ang taong ito'y isang Samaritano. Yung siyam ay Hudyo. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala ba nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na tumuwi, pinagaling ka na. Alam mo, minsan, nakakalimutan natin maging grateful at thankful kay Lord. Alam niyo kung bakit? Because of self-entitlement. We deserve this. I deserve this. I worked hard for this. We deserve this. Hudyo kami. Ganun. Yung siyam, deserve namin to. Napagalingin ng Diyos. Ang tagal na namin nag-pray na gumaling. Ngayon, dumating yung anak ng Diyos para pagalingin kami. Sometimes, those people who feel that they are not
alam mo yun, worthy, sila talaga yung mga grateful sa buhay. Church, practice to become grateful. Hindi lang sa Diyos, sa mga tao, small things na naitulong sa'yo, wag kang, pasalamat ka. Wag kang matakot, ulit-ulitin mo. Wait, thank you, thank you. Minsan kahit capable ka pa, binigyan ka, tinulungan ka, magpasalamat ka. Masanay ka na nagpapasalamat. Ng pinto sa 7-Eleven, kahit nakakasar, thank you. Kaya ko naman. Mas kaya ko pa nga eh. Thank you. Every time you receive something good, may thank you. Why? Attitude ang sinasanay mo dyan. Huwag kang maging feeling entitled na deserve mo lahat. No. Wala tayong deserving dito. Lahat to kabutihan ng Diyos. Kaya sabi sa awit 9, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Kaya nga every Wednesday, mga testimony dito, kita mo, paulit-ulit. Totoo, di ba? Oh, they're receiving tuloy grace after grace. Gift after gift. Kaya ayaw nyo mag-testimony dito. Nakakahiya kasi. Ang tagal tuloy umulit. Gusto nyo paulit-ulit yung nagpapatong yung grace ng God favor sa inyo? Magunahan kayo mag-testimony dito. Hanggang maasar na kami mga pastor. Ang tagal naman, dami. Mas maganda yung ganun kaysa kruk, 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 kruk. Mas maganda na nag-uunahan yung tao na gusto magpahayag ng ginawa ng Diyos sa kanila. Uy, sorry kapatid ano na kasi, next week na lang Sige next week ako una Dahil imposibleng walang ginawang mabuti ang Diyos sa'yo. Sa isang araw pa lang. Masyado ka lang entitled kaya di mo masyado na-acknowledge. Pero kung bawat galaw na-acknowledge mo yung ginagawa ni Lord, naging thankful ka, maniwala ka, you will receive grace upon grace, favor upon favor, gift upon gift. Hallelujah. Number 3, last. Ito, warning. Okay lang ba? Puro encouragement kanina. Ito naman, warning. Favor stops when gratitude stops. Pag huminto kang maging grateful, mihinto yung favor ng Diyos. Why? Because when the time you stop being grateful is the time na nafe-feel ka na ng sarili mo. Hindi. Dati si Lord. Dati si Lord. Dinala ko ni Lord dito dati. Pero yung mga banda-banda rito, ako na to eh. Pinasimulan lang ng Lord to sa buhay ko. Dito ako na to. Sabi sa Santiago 1:17. Alam niyo po ba yung Santiago? James yan. Ngayon, alam ko na bakit siya naging Santiago. Thank you sa Facebook. Kasi isipin mo, James, dapat Jaime yan, di ba? Ang Tagalog, Santiago. Ngayon, nakita ko nang bakit. Kasi yun pala sa translation, Saint James, Saint Jaime, Saint Chamel, Santiago. Kaya pala naging Santiago. Kasi ang tinranslate nila, Saint James. At least ngayon, sabay-sabay na tayong hindi mag-wonder. Ang tagal ko na, sa buong Christian life ko talaga, inisip ko yan. Bakit kaya Santiago? Ayun pala yun, Saint James. Sa translation, naging Santiago siya. Sabi diyan sa Santiago 1:17, ang lahat daw ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Hallelujah. The only time that favor in your life hihinto is when you try to earn it. Yung akala mo kaya ka pinapaboran dahil sa iyong mga ginagawa na. Hindi ganun. Gumagawa tayo ng mabuti, gumagawa tayo ng pagbibigay, nagiging mabuting tao tayo, hindi para paboran ng Diyos. Baliktad. Gumagawa tayo ng mabuti, nagiging mabuti tayong tao, it is the manifestation sa atin, no? Ng goodness ng Diyos. Not to earn it, nagiging mabuti tayo, mapagmahal, papagbigay, because ito yung nagiging reaction natin, no? We do not come here sa church para ma-bless. No, we come here sa church because we are so blessed. Pwede ba yun? Ayun dapat ang premise natin.
Hindi tayo mag-church para pagpalain. No, we're coming to this church because we want to thank God. We want to worship the one who is so good and so loving. Grace, sabi sa Ephesians 2:8, for it is by grace that we have been saved, not because of works, so that no man should boast. Tandaan niyo po yan, ha? Now, I will close. So, I started in a story. Intro ko po is story. Ang outro ko po, story din. Okay lang ba? Para maraming story. Pangatlong story na po ito na mag-aaral natin. Ito na po story ng isang tao na talagang napakalakas, napaka-favorable. This is the story of Samson. Sino po nakakilala kay Samson dito? Preselin. Samson po yan dati. So tingnan natin. So kilala natin si Samson, malakas. Tama ba? Malakas. Pero, nung siya'y napangasawa ni Delilah, eto na. Love na love niya si Delilah. Si Delilah is a woman with a mission. Hindi niya inasawa si Samson dahil love niya si Samson. Inasawa niya si Samson dahil meron siyang mission mula sa Philistines na na alamin kung ano yung kahinaan ni Samson. At kapag nalaman daw ni Delilah yon, bibigyan siya ng maraming silver. So, kinukulit ni Delilah lagi si Samson. Uy, akala ko ba mahal mo ko? Ano bang weakness mo? E di ganito, gawin mo ha. Magtali ka ng 7 ganyan, lagay mo sa akin, mahina na ako noon. Then dumating mga Philistines, isang ganun lang niya. So, 3 beses, maraming beses sinubukan. Hanggang nasabi ni Delilah, hindi mo naman ako talaga mahal. Eto na. Nung sinabi na ni Samson, sundan natin, Judges 16:17. So he told her everything. Ito yung sinabi niya. Pakinggan niyo mabuti yung sinabi ni Samson, ha? Saan daw galing yung strength niya? No razor has been used on my head. Wala, kasi Nazarite siya. Ang Nazarite, vow yan. Mula pagkabata hanggang pagtanda, hindi pwedeng gupitan. Maraming vow yan. Hindi pwedeng uminom ng alak, hindi pwedeng umawak ng patay. Lahat naman yun na-defile niya eh. Ni Samson, makahawak ng patay yun. Bawal yun sa Nazarite eh. So hindi yun. So akala niya ito talaga. No, razor has been used on my head. He said, because I have been a Nazarite dedicated to God from my mother's womb. If my head were shaved, my strength would leave me and I'd become weak as any man. Alam natin ang storya mula sa Children's Church, tama? Nung ginupitan si Samson ng buhok, yung strength, iniwan siya. Wait, pastor. So, sinasabi mo ba talaga, pastor, na yung kalakasan nasa buhok ni Samson? So, tingnan natin. Magano tayo? Flashback sa buhay ni Samson. Every time siyang nagiging malakas. Sabi sa verse 6 ng 14, the Spirit of the Lord came powerfully upon him that he tore the lion apart. Yung una niya. With his bare hands. Next, sabi sa verse 19, then the Spirit of the Lord came powerfully upon him. He went down to Ashkelon, struck down 30 of their men, stripped them of everything, gave their clothes to those explained. Lumakas na naman siya. Next, sa Judges 15, as he approached Lehi, the Philistines came toward him shouting, the Spirit of the Lord came powerfully upon him. The ropes on his arms became like charred flax. Nakakita ng panga ng donkey, ginamit. Napatay niya 1,000 men. Nakikita nyo na saan galing power niya? Explicitly na sinasabi yan. But the moment ang lumabas sa bibig niya that my strength comes from my dreadlocks. Ganun, naka-dreadlock siya eh. He failed to acknowledge where his real strength came from. Ayun pala. Hallelujah. Then the last moment of his life, nung natauhan na siya, nung nakatali na siya sa 2 column, 2 pillar, hiningi niya ulit kay Lord once again. Natauhan na siya eh. Sorry Lord, hindi pala sa buhok ko. Then he prayed, Sovereign Lord, remember me. Please God, strengthen me just once more. And let me, with one blow, alam natin story,
Church, sana hindi na tayo umabot sa point na nasa dulo na tayo. Like Samson. Na-acknowledge nga niya, pero tapos na rin yung buhay niya dyan. Huwag na tayong umabot sa ganyang punto ng buhay natin. Naaabot pa tayo sa sukdulan bago natin talaga ma-acknowledge siya nang gagaling yung favor natin. Amen ba? Ano sabi sa Psalm 5:12? He will surround us with favor. As with a shield. Sige, palakpakan si Lord. Hallelujah! Last verse, we will close. Philippians 4:13. Sabihin niya natin lahat-lahat. 1, 2, 3. For I can do everything through Christ who gives me strength. To God be the glory po.